Todo yan, sir. May gas naman din dito sa yung Dr. Arajo of Akbayan Party List, representative from the Philippine Crime Laboratory, representative of Public Attorney's Office, Attorney Sergeant C. Hindi ibig sabihin hindi na walang produkto, kundi nabawasan ng moisture content. Namakuha kasi ito sariwa pa eh. Green na green eh. Ngayon nakita nyo medyo parang bigas. Pagka yung 100 kilos, 50 kilos, pagka kulang ngayon dahil nagkakaroon ng yung moisture content na babawasan habang tumatagal. Sir, pero yung estimated value niya, sir? 100 plus, hindi masyadong mataas ang mga hundreds of 8,000. Yung mga... Okay. Anong ko nito? 3 million worth. Pero merong nakatakbo pa dyan, di ba? Merong nawala pa. Dito sa outside, parang siya po rin. Pero saan galing po ito, sir, yung marijuana? Ito sa amin, bandang Sulu yan, di ba? Bandang Sulu. Bandang Sulu, ang original, na-intercept sa Tawi-Tawi on its way to what you call this, Malaysia. Kasi mas mahal sa Malaysia itong mga ganito. Command a higher price. So basically, this is not for what we say local consumption. Mahina ang konsumo dito. It's more fun. The opportunity magtanim dito because of the political conditions. Diba? Meron tayong mga areas that the military, the political center without clearance. Yung ibang tinatake advantage yan. So, in certain areas like that, things are bound to happen. So ano assessment niyo with the drug problem in the entire Philippines? Hindi ba, bumabagsak naman. Pero ang problema natin dyan, this is an international problem. Papaktorin mo yung international drug. Ang lalaki ng sindikato sa labas. If it is concession nila, napakahina ng drug natin. Kaya lang, being Filipinos. Siyempre, nalalaki yan tayo. Marami tayo nakikita ang ating. Kaya tayo nagsusunog tayo. Ilan to? 100 kilos. Sa ibang cases, kung maghulihan, ecstasy pa lang by the millions of tablets. Kami ang pinakamalaking kaulam ng ecstasy, 500 lang. Pag naghulihan ng cocaine, tonelada pinag-usapan by detention, naghulihan sa Florida Glades, sa Florida. And because of that, one whole command of the U.S. Army, U.S. Army Southern Command, that basically dedicated sa counter-drug operation. And it has a very, very huge budget. So it was reported about Sandia. Ano po ito? Epekto niya na parang drug na. Pero unfortunately, hindi pa siya talagang kasama among listed na dangerous drug. So nire-recommend lang nila. Kung lang naman, board action lang yan. Mga kwan yun, sativa ba yan? Sandia. Salvia. Sa mga halaman din ang gagawin. So parang marijuana. Parang marijuana. Legal daw yan, sir. Hindi, marami naman legal eh. Even when you go to Denmark, pag pumunta ka sa airport nila, you can buy mga marijuana eh.
dito sa atin positive by law. Baka masyado restricto sa atin. Kaya may mga foreigners na binaman sa kanan ang condition, illegal things in their country. Ganon din sa atin. Kaya marami tayo na kala normal 100,000, normal na makakapit ka. Pati yung pagbibili ka ng mga keychain, ang ginagamit na parang nilalaminate nila yung mga marijuana leaves. And then, binibenta. Sa ating bawal. So, magkakaroon na tayo ng bagong presidente. Ano yung nasa kanya? Will you leave today? Hindi, kanya, really ito the description of the president. Ay, na political appointee ang nakatarir. So, in-expect nyo na po? Kanya, magkatang ko na, co-terminus siya, dealing na co-terminus. At the end of the term of the president, the sitting president, President Arroyo, are supposed to be done. Kaya lang, ang kanta, meron kami sa military, yung GO number 5, to quit my post only when the president will leave. So there must be a formal turnover at hindi ako pwedeng mag-appoint na rin. Kung sino may i-appoint ng president, then we are ready to quit the turnover. Okay. Salamat po. Thank you. 100 plus. At sabi nga bumaba, dahil more than 1 year na naka-stack yan, the moisture content yan, tumatapon. Parang bigas. From Isabela to Manila yan, lumagaan yan ang timbang. Yung 3,000 per kilo That's the market value. sa Philippines. Philippines. Sa And labas, actually, yan ang parang general average ngayon. In other areas, it may be lower, it may be higher. Depende sa availability. But the general average nationwide. Sir, with this interception, paano ba tayo sa as Mag-a-attempt yan. Alam mo, parang yung wala parang barter trader niya, di ba? Basta ibalik mo ang barko. Mag-a-attempt sila. Ang difficulty dito sa mga, they grow naturally. Pag binunot mo yan, pag bumagsak na, they germinate naturally. So yan ang difficulty. Talagang ang solusyon mo dyan, bigyan mo ng alternate livelihood ng tao para hindi sila magtatanim. Hanggat wala silang hanap buhay. Kaya yung mabilis kumita dyan. So producing areas? Hindi, ito hindi makuha ito. Galing sa Sulu area ito. Merong nahuli kami mga plantation sites yan. May mga report naman tayo dyan. Nakita nyo sa mountain region sa panay huli natin, panay surong natin, hindi natatapos. Hindi natatapos. Saka inaaway kami ng tao. Dahil ba't daw namin pinapatay sila dahil kinukuha namin livelihood nila, di ba? So kailangan talaga mag-provide tayo ng alternative income source. Sa Thailand, ginawa yan eh. Yung northern part of the Golden Triangle. Ngayon pupunta ka, puro putas, puro cut flowers. So yun na yung ano. Pero it did not happen overnight. Mahigit 20 taon na ginawa ng king and queen ng Thailand yan. Ngayon talagang pagka pumunta ka, puro productive. Wala ng opium. Sir, may nabanggit kayong 70 Filipinos deployed sa round the world. Bakit kaya moving around? Binabayaran sila para magpuri. Is it not because of Yung iba niya naiipit. Pag naipit na sa labas, dahil hindi siya papangako ng hanap buhay. Kagaya na sabi, caregiver ka, wala naman pa, nagbenta mo na. Gusto mong bawiin, punta ka abroad. Yung iba niyan, ang problema niya, majority of them are tourists. Hindi sila yung mahirap i-monitor. Hindi kagaya ng mga overseas foreign workers, foreign nobles. Talagang they go through the process. Ito, gagawa ng sindikato magka-passport, nakakuha ka ng passport, iipitin sa labas. Kapit sa patalim, kukuha ng hanap buhay. Pag nasarapan naman, malaki kita, lumulubog na sa sindikato, lalo yung mga nagiging asawa. Marami na nagiging girlfriend. Poverty pa rin sa lahat. Ha? Lahat pa rin yung reason, poverty. Ang poverty lang. Anywhere you go. Miski sa South America naman mahina, hindi sila kumikita sa banana or other fruits na for export. Minsan nalulugi pa sila sa puhunan. Mag-produce kami. We provide the supply, you worry about the demand, you control the demand. Yan ang thinking niya sa South America.